Isang pangyayari na ikinagugulat ng mga Muslim o relihiyong Islam. Isang utos na kailan may hindi na maaring matupad, dahil sa ito ay nakakatakot sundin. Dahil sa kanyang puot sa araw ng Pasko ng simbahang Katoliko, nilamon siya ng kanyang inggit. At hindi nagdadalawang isip na tangkaing wasakin, ang araw ng kapanganakan ng Panginoong Hesus, na tinawag na Pasko. Hindi inaakala ng lahat, na ang pagpapasya na ito, ay nagdulot pala ng kapahamakan sa kanya. Ngunit, ang pangyayari na katulad nito, ay hindi na bago pa sa pandinig ng isang Katoliko. Alam ng buong daigdig, na mula pa sa unang panahon, ang Iglesia Katolika Romana ay nakaharap sa matinding pang-uusig, mula sa mga Muslim, at relihiyong Protestante. Lahat ng mga pangangaral ng Katoliko, ay sadyang hinahanapan nila ng gusot, upang ito ay mapagkamalang huwad, at walang kabuluhan. Araw-araw, maririnig ito mula sa maraming programa ng iba't ibang denominasyon, maging sa radyo man o television. Lalo na sa panahon ng pagdiriwang ng mga Katoliko, sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Walang pagsasawang alipustahin ang mga doktrina at pangangaral, ng Iglesia Katolika Romana, upang makuha lamang ng atensyon sa mga nakikinig at nanunood, lalo na sa mga Katolikong walang kaalam-alam tungkol sa salita ng Diyos. Bible ain't never said Jesus was born December 25th. Not only is your pastor a liar, your mama. Stop lying. This is heathenism. This is paganism. This ain't got nothing to do with God. Do with God. Galit na nagpapahayag laban sa mga alituntunin ng Katoliko, at hindi na nagdalawang isip, na tawaging sa demonyo ang mga aral nito. Kahit sa mga paaralan, at pang-publikong lugar, hindi nakakaiwas ang sinumang Katoliko, mula sa mga diskriminasyon ng ibang mga relihiyon, tungkol sa mga bagay na ginawa ng Iglesia Katolika. Katulad na lang ng mga rebulto, rosaryo, prosesyon at marami pa. Lalo na sa panahon ng Pasko, nang gumawa ang mga Katoliko ng pangpalamuti sa bahay, paaralan, opisina o saan-saang lugar. Ang mga tradisyon na ito, ay hindi nakakaligtas sa mga kamay ng mga Protestante, partikular sa relihiyon ng Islam. Ngunit, ayon sa pamamahayag ng maraming Muslim, hindi totoo na nagagalit ang mga Muslim, sa pagdiriyaw ng mga Katoliko, sa araw ng Pasko. Sa karaniwang sitwasyon, ang mga Muslim ay hindi nakikilahok sa pagdiriwang ng Pasko. Dahil sa mga paniniwalang relihiyoso nila, hindi dahil sa puot o pagkapuot. Bagkus, sinabi nila na ang Pasko ng Katoliko, ay may kaugnayan sa pagsamba kay Hesus bilang Panginoon. Ngunit, ito ay salungat sa paniniwala ng mga Muslim, na si Allah lamang ang tanging Diyos, na dapat sambahin. Para sa kanila, ang pagkilala, o paglahok sa ganitong pagdiriwang, ay itinuturing na haram, o ipinagbabawal sa mga Muslim. Dahil ito umano ay maaaring ituring na pagsang-ayon sa maling pagsamba. Ang mga kapistahan ng mga Muslim, ay tanging ang Eid al-Fitr, at Eid al-Adha lamang, na may malinaw na batayan sa Quran, at mga turo ni Propeta Muhammad. Ang Pasko ng simbahang Katoliko, ay hindi bahagi ng mga tradisyong Islam, kaya hindi ito pinagdiriwang ng mga nakasunod sa tamang turo ng kanilang relihiyon. Ipinagbabawal sa mga Muslim, na gayahin ang mga kaugalian, o ritual ng ibang relihiyon, dahil ito ay maaaring makahadlang sa kanilang pagpapanatili ng kakaibang pagkakakilanlan ng Islam. Ayon sa kanila, ang paglahok sa Pasko, ay maaaring ituring na pagsunod sa mga gawin ng mga hindi Muslim. Ang mga Muslim, ay inuutusan din na maging mabait, at patas sa lahat ng tao, subalit ang pagiging mabait, ay hindi nangangahulugang kailangang makilahok sa mga pagdiriwang na salungat sa kanilang paniniwala. Sa Islam, si Hesus ay itinuturing na isang mahalagang propeta, ngunit hindi siya itinuturing na anak ng Diyos, o tagapagligtas, na nag-alay ng kanyang buhay para sa mga kasalanan ng tao. Dagdag pa ng kanilang tagapagsalta, ang pag-iwas ng mga Muslim sa Pasko, ay isang bagay na may kinalaman sa kanilang pananampalataya, at pagkakakilanlan, at hindi sa puot, o pagkapuot. Para sa mga Katoliko, maraming mga Muslim ang may mabuting ugnayan sa mga Katoliko,
at iba pang relihiyon, at nagpapakita ng paggalang sa kanilang mga pagdiriwang, sa kabila ng kanilang sariling paniniwala. Ngunit ang pamamahayag na ito, ay binasag ng isang balita tungkol sa tinawag nilang scholar ng Islam, o sa isang imam ng mga Muslim, sa isang pagtitipon, na ginawa ng relihiyong Islam sa labas ng bansang Pilipinas, nagkaroon ng isang mahigpit na utos ang nasaksihan, at naririnig mula sa kanya, na umano'y sa madaling panahon, kinalailangang puntahan ang mga nasabing lugar, na may nakikitang mga Christmas decorations, at minungkahi sa imam na ito, na ang lahat na kanilang madaanan ng bilin ng Pasko, o mga Christmas lights, ay kailangang hihilin pababa, at wasakin. Dahil sa limitado lamang ang pinagmulan ng impormasyon na ito, tanging sa pamamagitan lamang ng mga komento ng naturang video, ang ating pinagbabasihan na umano'y tiyak na nangyayari. Sa ibang banda, may isang komento akong nababasa na ganito ang kanyang pahayag, tungkol sa mga nauunang kahawid sa pangyayari na ito, sa relihiyon ng Islam. Kaya, ingatan po natin ang ating mga bibig sa pagsasalita ng mga bagay na maging dahilan ng puot ng Diyos. Ang simbahang Katoliko, ay tahimik na nagdidiriwang ng kapanganakan ng Panginoong Hesus, at walang pagmamataas na ipagsisigaw sa ibang relihiyon na kami ay may ganito o ganyang selebrasyon. Subalit, bakit napakainit para sa mga mata ng iba't ibang denominasyon, ang tradisyon ng Pasko na sana hindi naman ito nagdulot ng kapahamakan sa kanila, bagkus maraming magagandang bagay ang nagagawa ng Pasko sa buhay nila. Ang pagdiriwang ng Pasko ay ang pinakamalaking selebrasyon ng Iglesia Katolika Romana. Taliwas naman ito para sa lahat ng sekta, na ang Pasko ay ang naging pinakamalaki rin na panahon para gamiting dahilan na umano'y ang Katoliko ay namumulot lang ng mga tradisyon na ito. Katoliko yung December 25 na birthday daw ni Jesus. Alam mo kapatid, unang-una, napulot yan sa kung saan. Huwag namang magagalit, ano? Tunay na Kristiyano nga ba ang nagdiriwang ng Pasko? Yung tinatawag na Christmas tuwing December 25? Saan ba hinango o kinuha yung pagdiriwang tungkol sa Pasko ng Iglesia Katolika? Mawag sana magdamdam ang ating mga televiewers, kapatid na Michael, na itong tinatawag nilang pagdiriwang ng Pasko, ito po ay pistang pagano. Makikita natin na panay ang pagpupunan nila sa Pasko, pero hindi naman nila maaring itanggi, na sila ay nakikinabang din sa panahon na ito. Sana naman ay pagpasensyahan sila ng Panginoong Hesus, na siyang nagdiriwang ng kanyang araw ng kapanangakan sa kanyang katawang tao, at sana hindi mangyari sa kanila, ang nangyayari sa isang Islam scholar. Kaya sana ang mga pangyayari na ito ay magsilbing disiplina of babala, para sa mga taong hindi nakakakita ng sarili nilang kamalian, at huwag natin kalimutan na ang paghatol sa ibang paniniwala ay may katumbas hatol mula sa Diyos. Sa Ebanghelyo ni Apostol Juan Kapitulo 7 versikulo 24, nagsasabi, huwag kayong humatol ayon sa nakikita, humatol kayo ng matuwid na paghatol. Sana po may napulot tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.